dito ay. Ako na lang. Uy! Gulat ka din, no? Gulat ako. Kaya tigyan mo ako, hindi ako. Gaganto na lang po ako sa dito. Yes. Ayan. So, guys, hello! Your girl Tipsy. And for today's video, syempre iba na naman ang ating ambience, no? And ngayon kasama natin ang nag-iisang at sobrang gwapong Sir Kel. Sakto lang. Sir Kel. With 10,000 subscribe. 10,000 subscribe. Oh, hindi pa. Like, what's up? Like, what's up? Mga ano na po eh. 3 to 4. Mga idol na po yung mga in-interview. So guys, sir, before we start, meron lang po kasi akong sponsorship. Yes, sir. Pwede po bang, gusto ko po kasing i-review nyo. Okay, good. Siyempre, kayo po, experience na po kayo sa mga camping, di ba? Yes. Eh, siyempre, bago pa lang po. So, ayun lang po, kunin ko lang, sir. Okay lang po. Yung review. Diba? Happy birthday daw, pre. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Come from that. Like Bomero 5. Left side. iPhone 15 to! Boxing! Unboxing! Sira yung box. Oh! Ay, original. Okay na to. Eh? Meron pa may seal eh. Salamat guys. Sobra. Bro ko, kayo talaga gumasos na ito. Thank you. Lady boy. Hey! Love you so much. Salamat. Yay! Hey! Fresh from Thailand. Hey! Thailand. Yes! Kaya, bago. So, ayun guys, after that wonderful review. Wonderful review. Wonderful review. Very wonderful. So, hiningal ako. So, start na po tayo sa ating interview with Sir Kel Esteban, everyone. So, sir, para lang tayong, tropa lang po. Yes. Tropa lang na kwentuhan. Kwentuhan. Parang kagabi. Parang kagabi lang, sir. Wala, ganun lang. Kumbaga, sir, let's start lang ng mga madadali lang, sir. So sir, first question is, paano po nag-start ang isang Kel Esteban as a vlogger? As a vlogger. So, I started out, actually sa Facebook ako nag-start. More of parang travel videos, halo-halo. Hindi pa ako camper nun. It's really more of parang gusto lang namin mamundok, gusto lang namin mag-beach, ganyan. Typical, the usual, na traveler lang, na travelista, ganyan. And then, we went to explore naman yung free diving hanggang sa nagka-pandemic. The rest is history kasi yung pandemic doon nag-start talaga yung pag-boom ng car camping eh. Opo. And doon ko na-realize na napanood ko na sila Jack. Actually, napapanood ko na nga sila WhatsApp doon eh. Opo. Like 2019 pa yata si WhatsApp eh. So, at that time, parang nag-decide na ako to venture into car camping. And doon ko na sineryoso yung pag-vlog talaga. So, dati na ako may page, pabago-bago. Pangalawang YouTube account ko na yung ito actually. Itong Kel Esteban. Yung first YouTube ko, hindi ko na sabihin, pero parang name ko. Pag sinearch nyo, makikita nyo yung mga old videos ko din. But, I started out as that. And nagseryoso ako sa pagbablog talaga in car camping last 2021. So, bagong-bago pa. Fresh pa. Pero, grabe sir ang boom ng YouTube mo talaga. Kasi iba po talaga yung content ni Sir Kel. More of, nagsustorytelling kasi siya. Then, lalo na nung napanood ko yung YouTube video na Campwell Anniversary. Campwell, anniversary. Grabe, kasi dun siya first nag-camp. Oo, dun kami first nag-camp. And siguro, just
just to add, no? Kasi typically, yung mga videos ng vlog na nakikita natin, more of ASMR. Yes. Tapos, more of parang review ng campsite. Ako, as much as possible, kung may kukwento ko yung journey ko papunta doon, may halong ASMR na rin, meron na rin campsite review, all in one video. Kaya mahaba yung videos ko pag nakita mo ginagawa ko na siya. So parang may iba-ibang flavor para sa lahat ng audiences ko. So kung may ibang gusto na ganito, meron sila para doon sa video na yun. Kung merong ASMR lang gusto, makakita sila ng ASMR doon sa videos na yun. As much as possible, hindi naman lahat ng videos ko ganun. Grabe, no? So, sir, para lang po ma-add din po sa ating interview, no? Syempre po, curious po yung mga viewers, bakit po Aurora ang inyong pinangalan sa inyong car? Aurora, kasi siguro isa sa mga home na matatawag ko dito sa Pinas, yung Baler Aurora or sa Aurora Province. Isa yan sa mga yung mga times na down ako, medyo parang siguro hindi ko masasabing depression, pero may mga lowest of lowest times ako na masasabi ko sa life ko. Isa yung Aurora sa mga probinsya na pinupuntahan ko para makapag-relax, maghanap ng peace of mind. And sabi ko pag nagkakotse ako ulit, Aurora yung papangalan ko. And Aurora is related to sunrise, pagbangon ulit, di ba? Wow, napaka-deep, di ba? Deep. So that's why Aurora, very love ko tong si Aurora. Yan. Actually, ang laki niya po talaga. Malaki siya, guys. So, sir, bakit po naisipan niyo pong i-continue yung car camping? Car camping, siguro, yun na nga siguro, like iba, hindi mo mabibili yung peace of mind, I guess. Walang makakabili nun kahit sino man. At natatagpuan ko siya. Isa sa mga bagay na ginagawa ko at natatagpuan ko yung kapayapaan, yung car camping. And I bet you would agree with that. Yes, sir. Sobra, di ba? Like, walang ano to eh. Hindi to about pera, hindi to about yaman mo or kung gaano kalupit Basics lang, kahit sir. Basic lang. Kahit nga siguro dati nag-umpisa kami, wala. Butas-butas talaga yung tent namin. Kung mapapanood niyo yung actually hindi pala naka-upload yun. But nag-umpisa kami car camping, wala talaga kami kahit ano. Even yung cooler namin, yung kinuha lang namin sa bahay. Ilaw namin iisa lang. So from there, nag-progress lang naman eh. Pero it's not really about that. It's really about yung journey, paghahanap mo ng kapayapaan palagi, yung camaraderie, itong friendship na, di ba? Naging friends ko na sila talaga. Sobrang hindi ko na I would siguro take a day para malista ko yung I wouldn't say benefits, pero yung advantages or para sabi ko kung bakit ako nag-car camping. I would take a day para lista yun lahat. Tsaka sir, di ba, pag nagka-car camping ka, actually sir, I agree with that. Kasi pag syempre working student, and ang hirap din po kasi talaga i-juggle ng lahat. Pero dito sa car camping, ito makikita mo bundok, tao nagka-camp, tas ang tahimik. Totoo. Tas yung bond na nabubuo sa camping. Iba kasi different people yung nami-meet mo. Agree. Siya as a student, ako kasi student pa ako. I'm actually still taking up my doctorate degree sa University of the East. Thesis na lang yung kulang ko. But at the same time, I'm yung pinagkakabisihan ko is yung work. Yun talaga yung parang kumakain ng oras ko. At hindi naman ako na-stress, pero more of parang after nun, isipin mo na lagi ko na iniisip kagad pagka Friday, sana tayo magka-camp, gusto ko nang mag-relax agad. Kasi not really stressful, but more of parang syempre it's taking a toll sa atin, pag-aaral, kahit papano na-exhaust tayo dun sa mga bagay na yun. At kailangan natin re-energize. Yes, kailangan natin mag-chill lang kahit konti man lang. So, next question po is best camping mo po na napuntahan. Yeah. Nako, napakahirap na tanong. Madaming magtatampo dito. Pero top 3. I would say top 3. Top 3. Of course, Cotto Mines. Wow. The reason why, ilog. Ilog na parang mineral water. Kahit malayo siya, yung ilog kahit pwede mo siyang inumin. Ganong levels yung tubig niya. Nasabi nga nila, pag nagwiwi ka nga, makikita. Pag ganong kalinaw. Second is Lake Tabeo.
because of yung Korea, Japan weather feels na napakalamig. Yun na yun, sobrang lamig. At syempre yung mga gulay at napaka-warm ng mga people sa Benguet. And then third one, of course, yung Uncle Mike's. Isa sa mga, kumbaga, hindi challenging, medyo challenging puntahan. Pero once you're there, baka madaming magalit, no? Kung na-compare ko na naman sa Switzerland. Actually, madaming nagko-comment na negatively about doon. Hindi ko siya kina-compare sa Switzerland. It's really more of, Gabaldon is Gabaldon. Uncle Mike's is Uncle Mike's. Pero grabe yung view mo. Pag nakita mo siya, yun kaagad may isip mo na parang, hindi mo na kailangan pumunta sa mga lugar na yun eh. Meron naman pala tayo sa Pilipinas. Yes. Uncle Mike's, number 3. So, kasi actually naman, sir, may in connection lang po dun sa sinabi nyo na magagalit sa inyo. May sarili po kasi tayong perspective. Diba? At gusto ko siguro, i-ano ko na yung through Tipsy's vlog, i-address no, yung mga comments na yun. Minsan kasi harsh na. Parang, may mga comments kasi sa vlog ko na, hindi yan Switzerland, ba't yung sinasabi, or ba't yung Mapanwepe, sinasabi niyo New Zealand yan. If you think about it, analyze it really, really well, there are pros and cons on it. Isipin niyo yung Lake Mapanwepe, kung di na tinawag yan na New Zealand of the Philippines, tingin nyo madaming magkaka-interest dyan. Siguro, oo, meron pa rin, pero iba yung level na, may mga tao kasi, alam mo na, minsan, pag narinig ng chismis na, parang New Zealand daw doon sa magpupuntahan yan. And ano yung magiging cost nun? Nagkakaroon ng maraming trabaho yung mga kapwa natin Pilipino. And at the same time, ganun din yung sa Switzerland naman na naging issue sa akin. So, gusto ko lang i-address yun na may pros and cons. And I'm with you guys. I'm really with you. Pilipinas is Pilipinas. Walang ibang gaganta pa sa Pilipinas. Hindi ko siya tatawagin na kahit ano. But if you think about it really closely, may mga advantages din naman yung mga ganong bagay na about sa mga kababayan natin. Kaya yung mga haters dyan, keep it up. Keep it up. Keep it up. Good job. Good job, guys. Next question, sir, is mas gusto niyo po bang nang mag-camping mag-isa or may kasama? There are times na gusto ko mag-solo camp. Actually, hindi ko pa siya na-try technically. So, minsan may kasamang aso. But, I would prefer na may kasama. Iba pa rin nasi-share mo yung love mo sa nature. Iba pa rin yung nasi-share mo yung magandang energy na sa mga kaibigan mo, sa loved ones mo, sa mga mahal mo sa buhay. Even my family. Sobrang, halos mangyak-yak ako na nasama ko yung mami ko sa Campwell. Like yung pinaka-last camp namin. Parang sobrang saya ko na nakangiti siya, nakasama siya. At hindi yun matutumbasan ng kahit anong salapi. Maganda din talaga guys na sinishare niyo yung mga ganito na bagay ba? Sobra. As in kasi ito sa iba, camping lang yan. Yung iba maarte pa. Pero hindi, pag na-experience sila din, kami nga nangangati na lagi. as in. Nangangati talaga. It's kind of addicting. Addicting. Kailangan nila maumpisan siguro. And you should try sa mga campsites na may ilog, ganun. Kahit hindi naman challenging, kahit yung mga hindi naman required na may 4x4 ka, kahit nga events nga, meron nga rin tayong mga campers na motor lang gamit, 'di ba? Hindi limited sa 4x4 I would correct you guys kung merong makakaisip ng ganun. Hindi lang about the 4x4 off-roading lang. Ang camping ay para sa lahat. Ang camping ay para sa lahat. Yes. So, sir, next is nung nag-camping ka po ba sa Campwell, masasabi mo na po ba na yun na talaga yung camping, i-continue ka na mag-camping? Yung pinaka-first na camp, yes, definitely. Nung pagkapunta ko doon, iba kasi yung landscape niya eh. Like, may bundok, pero parang kang nasa secluded area, na parang feeling mo, ikaw lang na, ganito yung na-feel ko, feeling ko, kami lang yun nandun, at walang pwedeng ibang gumalaw at makasama at makasakit sa amin. Ganong feeling. Safe na safe ka, secure ka. And after that camping, I told myself, let's do this. Continue natin to. Swipe na natin yung mga gamit sa credit card. Sige, bahala na gumastos kahit paano. Unti-unti.
Oh, Unti-unti. Hindi naman namin talaga tinodo lahat. Itong nakikita nyo mga upgrades dito, hindi to one time, big time. So, slowly but surely lang na upgrades yan. Pero yes, to answer the question, yes, after that Campwell experience. And to add lang guys, yung sinasabi ni sir, yun nga, hindi naman agad-agad magaganda yung gamit. Hindi naman kailangan agad-agad. Like sabi ni sir, hindi naman one time big time ka agad na binili nila yon. So yung mga beginners, 'di ba sir, na gusto basic lang muna yung mga bilhin nyo, hindi muna yung mamahalin mo. So maglampara ka pa 'di ba sir? Naglampara ka din. Yes, lampara, puro lampara, kerosene gamit, ganyan. Pero ayun, napalitan din ni sir. Palitan natin ng mga tumatagal ng 3 days na ganyan. So, sir, next is naging masaya ka naman po ba nung nag-camping ka ng continuous na starting nung camping? Sobrang happy. Like siguro yung happiness ko it's really not just about me, pero nagiging happy ako kasi ang dami ko ring napapasayang tao. At ang dami ko ring nabubudol, no, at the same time. Katulad nun, nung meron doon isang camper doon, no. Yun na. Oh. Censored. Pero yun, ang dami na nating nabubudol in a good way. In a good way. Pero yes, super saya na marami rin tayong napapasayang ibang tao. Ako hindi I would consider myself na unselfish siguro pagdating sa mga ganitong bagay. Kaya nga kanina nabanggit ko dun sa isang tanong ni Tipsy na kung masaya ba ako na ano bang klase, solo camping ba o ano, mas gusto ko may kasama rin talaga eh. Na-realize ko na mas masarap mag-share ng ganitong klaseng experience sa lahat ng nasa paligid mo. So, next is, sir, minsan po ba naisip mo na mag-stop mag-vlog? May times na may fatigue. Lalo na pag ikaw lang editor, ikaw lang lahat, ikaw yung tagakuha. Ngayon pa na nawala si Lenin, yung girlfriend ko. Usually kasi pag nandiyan na siya, alam niya na yung diskarte ko eh. Love, Kel, ipesto ko na dito yan ha. O itong tripod mo, dito ko na ilalagay. Alam mo yung may ganun ka. Ngayon, solo ako for ilang months, almost 6 months na. So parang minsan, tutuloy ko pa ba to? Pero alam mo yung nakapag-inspire sa akin na magpatuloy, kayo, mga kaibigan ko, at saka yung mga nanonood, syempre, na sumusuporta. Pag nakabasa ako ng comment na nakatulong ako, na mapuntahan nila din yung magandang lugar na yon, or at least simpleng komento na amazing place, ganyan, thanks for sharing, nakakataba yun ng puso. So sobrang salamat yun. Naiyak pa ako no. So sir, bago pa maiyak sir, no? Sir, love and hate mo po as a vlogger. Love and hate. Love sharing my experiences to others, sharing information, sharing all the places that we've been to that are, I would say, really amazing, and knowing that they are able to reach those places as well, no? Siguro yung hate, wala akong masasabing hate eh. Lahat love ko. Even the things that na pwede kong i-hate, nilalove ko pa rin siya kasi alam ko naman na meron pang siyang room for improvement. Like yung mga campsite na hindi maganda yung ibang facilities, okay lang yun, no? I-review natin siya at alam ko na mag-i-improve pa sila over time. So, yung mga bagay na ini-hate natin, nilalove ko pa rin siya. natin silang at the same time, yes. At yun, maging totoo, ganun, na sabihin natin sa kanila yung mga feedback natin at para mag-improve yung mga yun. Yes. So, sir, sa pagiging camper naman po, may love and hate din po ba kayo? Same thing eh. Wala more of puro love lang. Puro love lang. Isa sa pinaka-love ko, yung talagang dami ko nakilala, katulad nyo, si Josh, si WhatsApp, even sila Idol Jake, no? Grabe, yung mga talagang super influencers na yun, I would say. Sila Reed Motovlog sa Sarap Buhay. Grabe, yun yung isa sa mga defining moment ng as a vlogger, as a camper and a vlogger at the same time na makilala yung mga ganong klase at kalaking influencers, no? Sir, kayo din.
So, next po is, paano po minamanage yung work and camping, sir? I work from home, definitely. Pero kasi yung role ko sa work, I'm basically one of the top leads, no. I'm the director of basically all the delivery services sa isang IT consulting firm. So medyo mahirap siya na lalo na kapag may mga issues ganun within the Philippine team. Pero siguro sanayan lang. I would say sanayan lang. Depende kasi kung anong type ng work mo. Sa akin more of parang managing stuff, managing people, managing projects, etc. So in time nakasanayan ko na siyang like i-manage, like pag stress ako alam ko kung kailan ko siguro alam ko yung mga dates kung kailan ako pwedeng tumira ng camping ganun. Parang it's really more of organizing your time, scheduling ganun. Yes. So sir, malapit na tayo matapos. So do you feel discouraged, sir, pag may nagsasabing negative sa'yo sa mga Nung una, yes. Yung una, emotional kasi akong tao. Sobrang emotional kong tao nung una, pero nung naglaon na natuto na akong sagutin sila in a good way na may justification naman ako kung bakit ko siya, kasi ano ako minsan people pleaser ako. Ayoko na may taong nagsasabi sa akin na masama. Pero isa sa mga natutunan ko sa vlogger, hindi mawawala may mga taong ganun talaga. Never mawawala na puro perfect lang yung lahat ng comments sa'yo 100%. Hindi. Ngayon nga lang, ang dami ko naranasan. Lalo sa isang video ko, yung Uncle Mike, yun nga, dahil nga sa Switzerland na yun, tinumnail ko lang siya. Tapos ang dami nag-react. Tapos ko, ay, grabe. So, nung una nasaktan ako, pero ngayon, kaya ko i-defend yung sarili ko. So, more of talagang managing your emotions, yourself, and the people na, yun nga, makakasalamuha mo. Tsaka yung mga gano'n naman, sir, parang naiinggit sila na, yun yung nababasa ko sa kanila na, like, hindi sila nakapag-camping. Pero at the end of the day naman, guys, you should be, more of silent. Pero pagka masyadong natatamaan ka, sagutin mo na. Diba, pero okay naman, like, siguro, democratic country naman tayo. Pero, siguro be careful na lang of the words, no? Yes. It's okay naman kung yun talaga yung opinion mo on things. Walang problema dun. Nasa malayang bansa tayo. Yes. But of course, be careful sa mga words na pwede nating mabitawan, na potentially pwedeng makasakit, no? Pero minsan the truth hurts, 'di ba? Minsan. Yes. Pero ayun na nga, just be careful na lang sa mga. Yun. So, sir, sa tingin mo po ba after 5 years, nagba-vlog ka pa din po? Tingin ko gagawin ko na siya hanggat sa kaya ko. Hanggat sa abot na mga kaya ko. Yes, definitely. At baka syempre hindi lang baka mag-branch out pa, hindi lang about car camping. Yes. Tingnan natin kung ano pa yung mga bagay na pwedeng makam. Hindi ko pa masabi. I'm kumbaga parang tinitake ko lang siya one time at a day. One day at a time. Parang ganun, baliktad pala ako. Marami po kasi tayong nagiging plano, di ba, yes, sir, na yes, nag-change. Yes. So, dun sa pag-change na yun, parang mag-aano siya, magbabago. And I love surprises. Tingnan natin kung ano mo mangyayari. Mga surprises, mga blessings ni Lord sa atin. So, last question na po tayo, guys. For sir, advice mo po sa mga beginners na gusto mag-vlog or gusto mag-camping? Beginners na gusto mag-vlog? I would consider myself as a beginner as well. Siguro, unti-unti lang na umaangat dahil nga sa mga katulad yun, mga sumusuporta. Yes. It's really more of, wag nyong isipin yung pera. Siguro isa sa mga mali ng mga tao, YouTube, pera yan. YouTube, monetization, etc. Just do what you want. Just do it passionately. With care, with love of what you're doing. And of course, with the guidance of the Lord above. Sobrang, lagi lang dasal. Talagang makakamit mo lahat ng mga goals mo in life. Nang di mo namamalayan. Just do it. Create videos. Maging passionate ka lang about creating videos na gusto mo at hindi gusto ng ibang tao. Totoo. Kasi pag yung gumawa ka ng video na gusto ng ibang tao, hindi mo vlog yun eh. Vlog nila. Hindi vlog nila yun. Vlog nila yun. Oo, vlog nila yun. Pero pag ginawa mo yung videos na gusto mo at talagang nasa puso mo,
Tapos bigla pang nag-grow talaga yung channel mo dahil sa talaga mo sarap sa puso. But yun ang pinakapayo ko. Follow your passion. No, don't think about, you know, money first. No, walang pera pa sa YouTube sa umpisa. Pero matagal pa yun. Tagal pa yun, bes. Oh, matagal pa yun. Alam ni Tips yan. Matagal yan. Opo, matagal pa yun. So, thank you, Sir Kel, for this interview. Sobrang na-overwhelm ako sa mga sagot ni Sir Kel talaga. And guys, subscribe to Sir Kel Esteban. Ililink ko sa description box yung kanyang page and also kanyang YouTube channel. And guys, it's your girl Tipsy, and always remember, never stop exploring. Never stop exploring. Tipsy Vlogs. Subscribe. Bye-bye.